Mayong buntag sa atong mga kaigsunan diri sa Cebu ug sa atong mga kaigsunan diha sa Panay atong mga kautod sa Panay Direx ug sa atong mga kaigsunan diha sa gawas sa nasod ating mga kapatiran diyan sa ibang bansa. Magandang araw po sa ating lahat at welcome sa ating programa sa Daily Bread. Ngayon po ay nasa ano na tayo, Brother Rex? Nandito na po tayo sa chapter 8 ng Exodo po. Okay, babasahin ko. Sa verse 1, At sinalita ng alahayam kay Moises, Pasukin mo si Paraon at sabihin mo sa kanya, Ganito ang sabi ng alahayam, Tulutan mong yumaon ng aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito, aking sasalutin ng mga palaka ang iyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay, at sa iyong tulugan, at sa iyong higaan, at sa bahay ng mga lingkod, at sa inyong bayan, at sa inyong mga horno, at sa inyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka, ikaw at ang iyong bayan, at lahat ng iyong mga lingkod. At sinabi ng alahayam kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. At inunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain sa Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy, tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, Manalangin kayo sa alahayam na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at sa aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa alahayam. Sa verse 9, At sinabi ni Moises kay Paraon, Magkaroon ka ng kaluwalhatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog. Okay. Sa pangyayari, ating makikita na nag-utos ang Elohim na magpapadala ng salot. Kung hindi papayagan na ang mga Israel ay hindi papayagan ng Paraon ang mga Israel na umalis mula sa Ehipto upang magpunta sa wilderness at maghandog ng alay para sa Elohim. At kung mapapansin natin, nagpapadala ng maraming palaka nung inunat ni Moses, ni Aaron ang kanyang tungkod, Brother Rex, lumabas ang mga palaka at napuno ang buong lupain ng Ehipto. So, kung ma-imagine natin, halos siguro kung naglalakad ka sa daan, ihahawiin mo yung palaka. Kasi kung sinabi na napuno yung lupa, wala ka na makitang lupa. Wala ka na makitang lupa. Palaka na talaga. So, dumating hanggang sa bahay. Oo. Nakaakyat doon sa lutuan nila ng tinapay. Nakapasok hanggang sa bahay ng Paraon. Kaya, ang nangyayari, medyo naano si Paraon na siguro tatakot siya. Kaya sabi niya, ipanalangin nyo na mawala itong mga palaka. Baga dahil sa mga kaganapang yun, nagdesisyon si Paraon na ipatawag si Moses at si Aaron upang ipanalangin na mawawala ang palaka. At kung ating mai-imagine dito, tumawag si Paraon ng kanyang mga salamangkero din, yung mga salamangka na gumagawa din ng palaka. Imbes ipahinto o gumagawa yung kanilang kung tunay na makapangyarihan sila at yung salamangka nila ay nakakatulong sa Paraon, dapat sana yung ginawa nila upang maalis ang palaka. Ngunit, kung ginagawa nila, dinagdagan nila ang palaka. Ganun po ang gawain ng mga salamangkero. Pumunta ka sa salamangkero, akala mo
papagalingin ka, ngunit dadagdagan yung karamdaman mo. Sa nakikita natin, natakot si Paraon, ngunit dahil nga ito ay sinabi na ng Elohim, patitigasin pa rin ang kanyang damdamin. Matapos ito, ngayon pa naman, hindi pa rin siya pumayag. Pero nagsabi na siya na idalangin nyo. Akala ni Moses, nagagalak si Moses, akala niya, yun na ang surrender na ba? Pero yun pala ay panlilin lang. Kumbaga sabi mo nga, wais tirada ba? Wais. Okay. Sa verse 10, at kanilang sinabi sa kinabukasan, at sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita, upang iyong malaman na walang gaya ng alahayam naming Elohim. At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo, at sa iyong bahay, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, mga titira na lamang sa ilog. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Paraon. At si Moises ay dumaing sa alahayam tungkol sa mga palaka na kaniyang dinala kay Paraon. At ginawa ng alahayam ayon sa salita ni Moises. At ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. At kanilang pinagpisan sa bunton-bunton, at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Paraon na may pahinga, ay pinagmatigas ang kanyang puso at hindi siya dininig sila gaya ng sinalita ng alahayam. Yun na nga. Nung nasa kasagsagan pa ng daming palaka, nagbait-baitan itong si Paraon. Pero nung maluwag na, namatay na yung mga palaka, naalis na yung amoy, pinatigas na naman niya ang kanyang desisyon na hindi papalayain ng mga Israelita. Kaya gumagamit siya ng panlilin lang ba na wala lang to. Hindi na siguro, wala nang susunod. Akala niya sa ginawa niyang yun, maaanuhan niya yung ginagawa ng Elohim dahil yun na nga, wala siyang tiwala sa sinasabi ni Moses at sa kanya Aaron patungkol sa nag-iisang Elohim ng mga Hebreo. Akala siguro nito ni Parao na tsamba lang ang ginawa nila ni Moises. Kasi nagagawa man ng kanyang mga salamangkero ang pagpapalitaw ng mga palaka din. Okay. Sa verse 16, at sinabi ng alahayam kay Moses, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupaing Ehipto. At kaniyang ginawang gayon at iiunat ni Aaron ang kaniyang kamay pati ng kaniyang tungkod at pinalo ang alabok ng lupa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila nagawa at nagkukuto sa tao at sa hayop. Okay, Brother Rex. Kuto, o sa Bisaya, tagnok. Pero yung kuto at tagnok sa Bisaya, magkaiba po yun. Oo. Siguro, translation ito. At sa pagkakaalam ko, siguro, tagnok ito. Ginawa ni Moses at Paraon, nung instruction ng alahayam, ang lahat ng alikabok sa Ehipto nagiging kuto or nagiging tagnok. So, imaginein mo, Brother Rex, kung gaano kadami ang alikabok, ganun karami ang kuto na dumadapo doon sa kanilang lugar. So, grabe. Napakarami at hindi mo lamok lang. Lamok lang sa nababahala ka na. Imagine mo yun. Grabe kadami. So, grabe yung pahirap na ginawa. At gumawa ang mga salamangkero ng ganun din. Ngunit hindi nagawa ng kanilang mga engkanto. Dito sa translation na binasa mo, ang ibang translation nagsasabi, sinubukan nilang gumawa o pinilit nilang makagawa ng ganun din. Ngunit, hindi nagawa ng kanilang mga engkanto.
Oo. Sa translation mo, pero sa ibang translation hindi nagawa ng kanilang mga kapangyarihan sa kanilang salamangka. Mm. Pero dito parang mayroon silang hindi pala sila ang gumagawa sa mga kababalagang ginagawa sa pamagitan ng kanilang mahika. Kumbaga kung sa Bisaya para Brother Rex, mayroon silang abyan. Oo. Mayroon silang abyan na gumagawa sa gusto nilang magawa, no, yung engkanto nila. Oo. Ang ganitong mga paniniwala kasi mahilig silang ganun, may tinatawag silang pangalan sa ibang gumagawa ng mga milagro sa ganyang paraan. Parang iba't iba ba, may Diyos sa tubig, ganyan ang mga paniniwala din ng mga Egyptian eh. Yun ang tinatawag na engkanto. Oo, mga Kung engkanto. ating i-analisar, yung engkanto na sinasabi nila, dahil sa version na ito, lumalabas tuloy ma-analyze mo na fallen angel ang gumagawa sa kanilang mga mahika. Kaya existing dito sa loob ng sa istoryang ito, kung ating ma-analisar, ang mga fallen angel. Ngunit sa time na gumagawa ng tagnok o kuto, hindi na nagawa. Kaya, Okay, sa verse 19. Nung magkagayoy sinabi ng mga mahiko kay Paraon, ito'y daliri ng alahayam, at ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya narinig sila, gaya ng sinalita ng alahayam. At sinabi ng alahayam kay Moises, bumangon kang maaga sa kinamaugahan at tumayo ka sa harap ni Paraon. Narito siya'y pasasa tubig at sabihin mo sa kaniya, ganito ang sabi ng alahayam, payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo papayaunin ang aking bayan ay magsusugo ako ng pulo-pulutong na langaw sa iyo at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa loob ng iyong mga bahay at ang mga bahay ng mga Egyptyo ay mapupuno ng pulo-pulutong na langaw at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila. At aking ihihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen na kinatatahanan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulo-pulutong na langaw nang iyong malaman na ako ang alahayam sa gitna ng lupa. okay. Dahil sa katigasan ng Paraon, pang-ilan na ba itong sumpa, Brother Rex? Pang-apat na yata itong kuto. Pang-apat na kuto. Baki, kuto, ano ba ito? Dugo, baki, kuto, then langaw. Langaw, pang-apat. Pang-apat ang langaw. Pang-apat itong langaw. Nung ipinadala itong sumpa na ito doon sa Ehipto, gugustuhin man ng mga tao na iwasan ito, di talaga nila ito may iwasan. Kasi kung i-imagine natin, kung hindi siguro gaano ka-close mga pamamahay, so grabe kung ang langaw ang sinasabi dito nga sa atin, Brother Rex, pag nag-harvest yung poultry, maraming langaw. Lalo na ito, grabe siguro kadami ang langaw na makikita natin sa panahong ito. So, grabe yung purihisyo ba? Grabe yung pahirap na pinadala ng Elohim sa Ehipto. At ang maalala natin sa sinasabi niya, upang makilala ni Paraon na ako ang nag-iisang Elohim. At ipapakita ko sa kanya na ang Gosen ay hindi mapuntahan o walang makikitang langaw kahit isa, upang maipakita ko siya na iba ang pagtratar ba? Oo. Iba yung pakikitungo niya sa bayan niya kaysa sa mga hintil na kagaya nila. Iba yung pakikitungo ng ating Elohim doon sa mga Hebreo na pinangakuhan niya. Kasi si Abraham, pinangakuhan ng ama. Kahit sa puntong ito, parehas to eh. Yung Israel, yung Ehipto, puro hindi gumagawa sa kautusan. Dahil wala pa po ang Torah dito. Tama. Wala pa ang Torah. Kasi
Ang Torah, ibibigay pa lang Oo. pag sila'y nakalabas na dito. Ngunit, ang divine favor, yung pabor ba na ipinakita ng Ama, kahit sila'y makasalanan, kagaya din ng mga Ehipsyo, andun na. Dahil ang Elohim na mayroong kasunduan sa ating nununo na si Abraham, ganun ka advantage ang pagiging Hebreo. Kung sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 1 to 2, gaano ba daw ka-advantage? Nakakalamang ba? Ano ang lamang ng isang Hebreo, ng isang tuli? Sabi ni Pablo, sa lahat ng paraan. Dahil sa mga Hebreo, ipinagkatiwala ang salita. Kumbaga, kung matitingnan din natin, kahit sa panahon ng Misaya, noong totally na corrupt talaga ang Torah na nagsisilbing tulay, Brother Rex, sa Israel at saka sa Elohim, at itong Torah ang nagsisilbing bridge upang dadaloy ang favor, ang grasya, ang relasyon. Kumbaga, dito sa ang Torah ang importante para Makatawid. makatawid yung mga panalangin, yung basta yung relasyon, ang communication. Ang Torah ang communication between Elohim at saka sa taong mga Hebreo. At tuluyang nawasak ng mga kalaban sa pamamagitan ng mga eskreba panahon sa sila'y nakabalik mula sa Babylonian. Mababasa natin yan sa Jeremiah chapter 8 verse 8 na kung saan tuluyang binago ng mga kinurap ng mga eskreba at binago nila ang kautusan. Kaya nag-ano ang alahayam, nag-ano ang Elohim na ipadala ang Misaya upang i-restore ang kasulatan na sa pamamagitan ng Torah, Brother Rex, yun ang doon ipapadaan ang blessing ng Aba. Tama. Kaya kahit sa panahong ito na totally wala na ang connection sa naputol ba yung connection ni Joseph sa Elohim, connection ni Jacob sa Elohim, naputol dahil sila ay naging alipin, patay na sila Joseph, hindi na ipatuloy, hindi na nila na-practice ang pagsamba, ang Torah, hindi na nila na-practice yung kaugalian ba. Pero ang Elohim ang humanap ng paraan upang maibalik sa mga Hebreo ang opportunity. At sa pamamagitan ni Moses, ipinadala ng alahayam ang kaligtasan. At ipinakita ng Elohim doon sa mga Ehipsyo, doon ni Paraon, na iba ang trait niya ba? Iba yung pakikitungo niya sa mga Israelita o sa mga Hebreo dahil ang mga Hebreo ay mayroong pangako. Covered po sa pangako. Ganun po ang advantage ng isang Hebreo. Kaya ang pangako niya, ipapakita ko sa Paraon na hindi walang langaw ang Gosen. Dahil sa buong Gosen doon po naninirahan ang Israel. Tama po. Kaya pala nung doon sa history ng Israel, nung si Prophet Eliseo, yung may general na nagaling sa kanyang sanla. Aman. Si Aman, yung sinabi niya na, now I know that there is nothing Elohim. There is no other Elohim. In the word, but the Elohim of the Israel. Pinatunay ni Naaman na wala talagang ibang Elohim, kundi ang Elohim lang ng Israel. Okay? Sa verse 23. At aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan, sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito. At ginawang gayon ng alahayam, at nagsipasok ang mga makapal na pulupulutong na langaw sa bahay ni Paraon, at sa bahay ng kanyang mga lingkod, at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa pulupulutong na langaw. At tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, yumaon kayo, maghain kayo sa inyong alahayam sa lupain.
At sinabi ni Moises, hindi marapat na aming gawin ganyan sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam ng mga Egyptyo sa alahayam naming Elohim. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Egyptyo sa harap ng kanilang mga mata at di ba nila kami babatuin? Kami ay ayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa alahayam naming Elohim ayon sa kaniyang inuutos sa amin. Ito, dahil sa napakaraming langaw, napilitang magdesisyon ni Paraon na, sige, payagan ko na kayo. Pinatawag niya si Moses, payagan ko na kayo ay maghandog sa inyong Elohim. Ngunit, hindi doon sa, parang sa ilang. Sa ilang. Hindi doon sa ilang, hindi doon sa wilderness, dito na kayo maghandog. Sabi ni Moses, hindi po pwede. Dahil ang aming gagawing pag-aalay ay kasuklam-suklam sa mga Ehipto, sa mga Ehipsyo. Dahil sa ating nalalaman, ang ibang mga Ehipsyo pala ay sumasamba sa baka, sa karnero. Ang ano dyan, Brad Rex, ang iaalay, baka. Tapos, kakainin ng mga Israelita. Kaya tama si Moses, babatuhin talaga sila. At kung titingnan mo rin, ang sabi ni Elohim, palayain mo ang mga Israel kasi magsamba sila sa akin doon sa ilang, doon sa wilderness. Dahil sa gumagamit ng panlilin lang na naman itong si Paraon, pumayag siya. Ngunit kung i-analyze mo yung pagpayag niya, hindi pa rin. Dahil ang purpose ng Elohim, bago matapos makalaya, magsamba. Hindi pwedeng magsamba na hindi ka pa malaya. Dahil hindi sila talaga makakagawa o hindi sila pwede bigyan ng kautusan dahil sila po ay alipin pa. Ganun po ang nangyayari. At kung papansinin din natin, saan ba nagkaroon ng idea itong si Moises sa paghahandog? Wala pa man Torah na ibinigay noon. Pero saan? Sinabi niya na sila ay maghahandog ng offering. So, saan siya nagkaroon ng idea? Kung ating balikan ang istorya ni Moses, siya ay tumira doon sa Midian. At ang nagiging manugang niya, tawag biyanan. Ang nagiging biyanan niya ay si Jethro na isang Midian priest, isang pari ng Midian. At kung ating i-analisar ang istorya, parang doon siya nakakakuha ng idea sa paghahandog sa Elohim. Kasi tama ka kung sabihin nating i-analyze natin bakit niya nasasabi na ang gagawin nilang paghahandog kasuklam-suklam sa mata ng mga Ehipsyo na wala pa dito yung instruction ano ang ihahandog. So direct na mako-connect natin na doon siya nakakakita ng idea sa paghahandog kay Jethro na kanyang biyanan. So ang pagkaasawa pala niya ni Zipporah, isa din yon na parang training kay Moses sa kanyang buhay na malaman niya ang paano maghandog. Malaman niya ang kaugalian ng pag-aalay. Dahil si Moses ay nanirahan na doon sa Ehipsyo at wala nang nag-exist sa kanyang kapanahunan. Wala nang nananatili na maghahandog dahil sila ay naging alipin na. At ang nakikita natin ngayon na ang purpose, kaya siya napunta doon sa Midian sa loob ng ilang taon. Maraming taon. Doon siya nagkaasawa. 40 years. Doon sa Midian? Ganon, parang ganon. So, kasi 80 man daw siya. Bumalik. So, makikita natin, training talaga niya yun. Ang mga panahong doon. Doon siya natuto, doon niya nakita. Kasi pare, pag sinabing pare, ayun, gumagawa talaga yun ng paghahandog. So, ang idea ni Moses, una niyang nakita, paano maghandog. Kaya nasabi niya ni Paraon na kami ay babatuhin ng mga Ehipsyo, doon niya nakuha kay Jethro. Okay. Klarado naman na si Moises, alam niya ang malilinis at madudumi na pagkain. Dahil imposible na maghahandog si Moises na baboy ang kanyang ihahandog. Imposible yun.
Kaya alam niya ang malinis. Okay? Sa verse 28. At sinabi ni Paraon, aking papayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa alahayam ninyong Elohim sa ilang. Huwag lamang kayong pakakalayo, tuloy idaing ninyo ako. At sinabi ni Moises, narito, iiwan kita at aking idadalangin sa alahayam na ang mga pulupulutong na langaw ay magsialis bukas kay Paraon, sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan. Ngunit huwag nang magdaya pa si Paraon, na huwag na di payaunin ang bayan upang maghain sa alahayam. At iniwan ni Moses si Paraon at nanalangin sa alahayam. At ginawa ng alahayam ang ayon sa salita ni Moses. At inalis niya ang mga pulupulutong na langaw kay Paraon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan na walang natira kahit isa. At pinamagtigas ding muli ni Paraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang bayan. Yata. Ayan. Gumamit na naman ng panlilinlang si Paraon. Dati, sabi niya, sa Tagnok, palayain na daw niya. Oo. Ngunit, nagmamatigas naman siya. Matapos, itong langaw na naman, nakiusap siya na idaing niyo ako sa Elohim ninyo at ipanalangin niyo na mawawala na yung langaw. At ginawa nga ito ni Moses at inalis ng Elohim ang mga langaw doon sa Egypto kahit isa walang natira. Ngunit dahil nakita naman ni Paraon na makinig pala ito sa akin sila. Kaya pwede lang Parang niluluko lang. Oh, maluloko pala ito. Mga taong to, hindi pa rin papalayain. Pang-apat na bisis ito. So, ulit na naman, ginawa niya na nilinyang niya ang mga Israelita. Ngunit alam ito ng alahayam at pinahintulutan lang niya upang maiukit sa kasaysayan ang mga ginagawa at mga kaganapan nung ang mga Israelita ay naging alipin sa Ehipto. At ako Brother Rex, may paniniwala na lahat ng kaganapan dito, lahat ng mga curse, may katumbas po ito. Oo. May po ito. May para bang kahalintulad ba sa pagdating sa hinaharap. May ito. May dapat tayong makukuha at makikita dito. At malalaman din natin yan kung ikaloob ng Aba sa atin. At ang pinakabuod ng mensahe dito sa chapter na ito, na pagka ang kaharap mo masamang tao, wag kang hindi sinabing wag kang magtiwala. Kumbaga, kung anong sinasabi niya, wag kang pakampante. Masama 'yan. Kumbaga, dahil nature sa kanila na gumagawa ng kasamaan dahil anak sila ni Satanas na ama ng kasinungalingan mulat sa simula. Yan po ang identity ng kasamaan. Yan po ang identity ng kalaban na hindi gumagawa ng katotohanan. So, kung masama yan, aware ka na. Huwag ka nang magulat kung magsisinungaling yan. Dahil natural nila, ugali nila ang pagsisinungaling dahil ang ama nila ay ang Satanas. Ganun po yun. So, huwag magulat mga kapatid. Pag mayroong nagsisinungaling, hindi ka dapat magulat. Yan ay ebidensya na na-impluwensyahan sa ama ng kasinungalingan na si Satanas. Yan ang sabi ng Book of John. Kaya salamat sa ating lahat mga kapatid sa pagsubaybay sa ating mga tagapanood at salamat ng marami at nawa pagpalain tayo ng Aba. Shalom Aleichem.